Yung napaibig kang gumawa ng halo-halo pero wala kang available na ube. At dahil din nga matrabaho pa ang gumawa ng halayang ube, why not gumawa na lang tayo ng ube made of kalabasa? So tara, huwag na natin pahirapan ang mga sarili natin. Try nyo na to. Very ideal nga po pala ito sa mga nagtitinda ng halo-halo kasi nga po, ang magluto na lang ng mga sahog ng panghalo-halo ay hindi na rin po biro. So, ito ay isang way po para medyo padaliin natin ang ating buhay. Ilaban ko po pala muna itong kalabasa. Sinigurado ko po talaga na malambot siya. Tapos nilagyan ko lang po siya ng food color at nilagyan ko niyang din po siya ng jersey na condensed na ube flavor. Tapos pinagkadurog-durog ko lang po siya. At hinalo-halo po yung condensed doon po sa kalabasa. Kung gagawin po pala natin itong pangkain as halaya, I suggest po dagdagan po natin ito ng powdered milk para po ma-enhance yung lasa. Pero kung katulad po ng purpose ko na ilalagay lang po sa halo-halo, it's okay po na ito na lang pong condense ang ilagay po natin. Okay na po ito lalo po pang paninda natin. At pwede rin po pala kung kayo ay medyo natatabangan pa po, pwede naman nyo naman pong lagyan ng konting asukal, then lagyan nyo na lang po ng konting tubig. Para naman po hindi siya yung sobrang lapot. Then kapag nahalo na po natin siya ng ayos at napagkadurog na po natin, para po mas maging mapino siya, padadaanin po natin siya sa strainer. Gumamit lang po pala muna ako dito nung medyo malaki ang butas na strainer para po hindi po tayo masyadong mahirapan na palusutin yung ating kalabasa. Bali ang mixture pa lang po pala nito ay kalabasa, condensed milk na jersey flavor, at saka po yung food color. Bali, hindi ko po wala muna ito nilagyan ng tubig para po mas madali po natin siyang mapino. Mapapansin nyo po, yung dumaan na po natin sa strainer, madali na po siyang durugin. Pero kung mapapansin nyo po, hindi pa rin po ito ganun ka-smooth, kaya po papadaanin pa po uli natin siya ng isa pa po sa strainer, pero yung mas pino na po ang gagamitin natin. At ito nga po palang process na to ay nakita ko lang po kay Ma'am Tin ng lutong tinapay. At talaga naman nga pong napakaganda nitong process na to dahil po talagang napasmooth niya po yung ating mixture. So ito na po pala yung itsura niya nung sa pangalawang pagdaan natin po dun sa salaan. Napakapino na po niya. Lutuin naman po natin siya para hindi po siya basta masisira. Bali nilagyan ko lang po ang kawali ng butter or pwede rin naman po ang margarine. Para pag nilagay po natin yung ating ubi mixture, hindi po siya didikit sa kawali natin. Ilagay na po natin yung ating ubi mixture. Bali, dinagdagan ko nga po pala ito ng konting tubig dahil po sobrang lapot niya at nilagdagan ko rin po ng konting asukal. Hahalo-haluin lang po natin ito hanggang sa medyo maiga na po siya at maramdaman po natin na medyo matigas na po yung mixture. At dahil din nga po hindi natin to nilagyan ng maraming liquid, so mabilis lang din po natin tong naluto. So ito na po yung ating halayang kalabasa na ube flavor. At madali nga lang po talaga itong patigasin. At ito na po yung ating halayang kalabasa na ube flavor, hindi po nila na ito napansin at nahalata na ito po ay gawa sa kalabasa. Kaya po muli na naman po tayong nakabudol. So for more videos, please follow and share.